Nagbabalik ang Momshi para sa day 2 ng Coachella. Charot, hindi. Paglalaba lang naman at pagpasensya nyo na po ang mga nagsisigaw, naghihiyawan kong mga anak sa background at aso. Hindi ko natapos yung mga labahin ko kahapon, kaya naman pagkagising ko, dumiretso agad ako dito sa laundry area para makapagsalang. Hindi pa nga yan siya nakakapag-almusal, nakakapag-hilamos or what. So ang nangyari pala, nagising ako dahil may tumatawag nga ng pangalan kong Ice sa gate. Hindi naman nagdo-doorbell. Usually naman kapag mga delivery nagdo-doorbell yan. So ayan, lumabas nga ako, napansin ko yung mag-aama ko, wala talaga sa bahay. Ako lang pala mag-isa, mga alas 10 na yata ng umaga yan. Meron pala akong parcel na natanggap na pagkalaki-laki. So pagkatapos ko nga ma-receive yung parcel na iyon, eto na nga at nagsalang na rin agad ako. Dahil nandun na nga sa washing machine yung first load ng mga labahin. Kumuha naman ako dito sa storage box ng mga gagawin ko ng content today. So since puno yung aming basurahan, so naisip kong kunin na yung plastic garbage bag, pati na rin yung iba pa na pwede kong magawa ng content today habang ako ay naglalaba. Tsaka ako lang nabasa, nag-message pala si Pinggoy, mga around 6 AM pa lang, nandun na sila sa kabilang bahay. Bakit? Sasamahan kasi ni Pinggoy si mami niya, magpapacheck up sila sa may UST, and gusto ni Pinggoy isama yung 2 bagets para makagala-gala kasi baka daw mapadaan pa sila na Manila Zoo. So for the go. Minsan alam mo kaming dalawa ni Pinggoy, nag-aantayan talaga kung sino ang magtatapon ng mga basura dito. So since ako ang hindi makatiis, so ako magtatapon yan. So eto na nga, at for the film muna tayo, anggulo-anggulo dito para kunyari makapag-unboxing, unwrapping ng mga parcel. So ngayon lang ako gagamit ulit ng ibang klaseng garbage plastic kasi di ba usually yung mga plastic labo na malalaki lang yung ginagamit ko kasi mas cute siya for me. But this time, okay lang naman mag-try ng iba as long as libre. Grabe. Meron din pala akong bago natanggap dito ng mga pampabango na spray lang. So pwede siya magamit sa kwarto, sa bahay, sa kusina, sa bathroom, lalo na kapag bagong poops ka, tapos nahihiya kang maamoy ng iba, yung amoy ng eto, for the spray ka lang nito, maraming scents na available nung Airwell na room and linen spray. Alam mo, in fairness din dito sa maliit na basurahan namin, ang tibay niya kasi minsan kahit punong-puno yan, alam mong mabigat siya, hindi talaga nasisira yung pinaka-hook niya na hinuhook nga lang dito sa ilalim ng cabinet. And meron palang nagtanong sa akin sa comment section before, saan daw nabili yung cabinet sa ilalim ng lababo. Hindi po siya nabili kasi built-in na siya nung bago pa lang kami lumipat sa apartment na ito. Nandun na po yung cabinet na yan. Kayo ba kapag maglilipat ng bahay, ano yung mga inuunan yung iligpit? Feeling ko ang pinakauunahin ko, yung madalas na hindi naman talaga namin binubuksan, which is itong ilalim ng lababo. Kasi kadalasan talaga mga tambak lang yun nandyan. Pero nandyan din pala yung bigas namin at saka lagayan ng mga plastic na basurahan. So, I think yun ang uunahin natin. I'm thinking na baka ibenta ko rin itong cabinet na nakahang doon sa ibabaw ng TV. Sa sala, as much as possible, lahat ng mga nakadrill, gusto ko siyang i-let go dahil ayoko sanang mag-drill pa kami ng kung ano-ano doon sa lilipatan nga namin. Sa totoo lang, nangihinayang din naman ako sa mga gamit na to kasi kung tutuusin, pwede ko naman silang pagbibit-bitin, pagbabaklasin, tapos i-keep na lang muna or pakiusapan siguro yung landlady na baka pwede ikabit. Pero naisip ko kasi, since hindi ko naman talaga sila mapapakinabangan sa lilipatan namin, why not? Kung maibenta ko itong mga ito, meron akong pwedeng mapaggamitan. So, ichichika ko na lang sa inyo yan very, very soon. But for now, kailangan ko talagang magbawas ng gamit. Currently, dito sa apartment, ang pinaka-garden ko lang talaga, eto, mga artificial na mga halaman dyan. Sa pansin ko lately din, kapag napapascroll nga ako sa social media, yung mga video na lumalabas sa feed ko, yung mga nagtatanim, tapos yung mga nagpe-prepare ng yung mga manure, goat manure, mga gano'n. Tignan natin kung maipupush ang pagiging plantita. Pero sa mga nagtatanong pa rin pala kung paano daw si Papa, kasama po si Papa. Syempre, kailangan kasama yan. And siya talaga, may plano talaga siyang magtanim, mag-alaga ng mga manok. So, yun talaga yung plano niya. Mas excited pa po talaga siya na makalipat kami doon. Even nung kailan nga na nakausap ko, gusto niya na daw mauna doon para makapaglinis na daw. Ay ko, okay naman, hanggang 15 pa nga yung niya, yung renta niya na bayad. Kasi, magkaiba kami ng date kung hanggang kailan yung effectivity ng binayad naming renta. Mas nauna ako kaysa doon kay Papa, diba? Mabalik nga lang pala tayo dito sa video. Alam mo, hindi pa talaga ako nakakapag-almusal niyan, hindi man lang ako nagkape. As in, diretso gawaing bahay talaga muna ako. Tapos, film lang din ako ng mga content dito para kahit papano naman maging productive habang merong nakasalang doon sa washing machine. Tapos ko pala
maayos yung pinaghigaan, pati itong sofa. Nag-spray lang din ako dito ng Airwell Room and Linen Spray. Kung bet nyo ng ganyan, sobrang daming scents na pwede ninyong pagpilian. Lagay ko yung link niyan sa comment section o kaya nasa showcase ko rin yan. So dahil mukhang ready na nga itong aking first load, syempre anong gagawin? Tatanggalin. So ang ginagawa ko pala, binabantayan ko rin siya na mag 13 minutes. Nabanggit ko naman to before kasi tsaka lang ako naglalagay ng Fabcon. And currently, kung anong ginagamit ang Mamshi na Fabcon, Downy Bango. Titignan ko rin pala yung iba kung may stains para mapatakan ko ng color safe na bleach bago isa lang doon sa washing machine. Pagtatanggalin ko na nga rin itong mga nakasampay sa ibabaw dahil naalibadbaran na ako sa kanila. And tuyo naman na sila dahil kahapon ko pa sila nila. Baka lang ulit, merong interesado bumili ng aircon na Colleen inverter po yan. 1.5 HP. Nabili nung March 2024 sa Orange app. Let me know. Negotiable po yan. Kailangan ko lang talaga siyang ma-let go dahil saan ko siya ilalagay doon. Even yung bakal na nakasuporta dyan sa labas ng aircon unit. Kasama na po yung makukuha ninyo. Just let me know. PM nyo lang ako kung interested kayo. For pick up lang yan kasi gusto ko na makapunta kayo sa bahay para ma-check nyo rin yung mismong AC unit. Basta ano ha, serious buyer lang ha, para diretso kaliwaan tayo. Kaliwaan agad. Wala naman talagang kahit anong issues yung aircon na yan. Ang bilis nga lumamig dito. It's just talagang malaki siya yung HP na yan para doon sa magiging kwarto nga namin doon. Kasi I think ha, based lang sa ano ko, tansya ko, 0.75 lang na AC or 1 HP max ang kasya doon sa butas ng kwarto. So I think pangalawang load na nga pala itong tinatanggal ko dito sa washing machine. Sobrang convenient talaga gumamit ng automatic washing machine. Sa totoo lang. Kasi diba dati nung nagsisimula pa lang kaming bumukod, yung maliit, sobrang liit na manual washing machine ang gamit namin. Which is, andito pa naman, working pa rin. Hodek yung brand niya. Ayun no, nasa ilalim ng lamesa ni Papa. Yan ang ginagamit niya kapag naglalabas siya dito. Mag-aalas 2 na yata ng hapon nito. Tsaka lang talaga ako nakaramdam na gutom. Yung tipong nanginginig-nginig na at hindi na makatayo. Tsaka lang talaga gagawa ng paraan para makakain. So, wala kasing pagkain sa bahay. Meron naman naiwan doon pero feeling ko panis na dahil kahapon pa nga yun. So, umorder na lang ako sa Grab. Pero yung pinakamura lang yung in-order ko. Chow fan na may lumpia. So, tig-isa kami ni Papa. And thank you nga rin pala sa mga nag-PM sa akin, sa mga nag-comment kung papaano daw makakakuha ng ID si Papa pang senior citizen. And update, dahil nga magsi-senior citizen na siya. Nananakit naman lately yung paa niya. Hirap daw siyang maglakad. Feeling niya arthritis daw ang nararamdaman niya. Grabe rin namang pa-welcome yan sa pagiging 60 years old ni Papa. Yung mga pananakit na mga katawan, Diyos ko po, wag naman sanang lumala. Alam mo kalang madali, mabilis itong mga pinagagawa ko. Pero kasi kapag marami kang mga labahin sampay, nakakapagod din kaya. Well, anyway, gusto ko lang talaga matapos lahat ng mga labahin today para bukas ang iintindihin ko na lang mga gabundok na 2 PM. Malamang matrabaho talagang paglalaba kasi naglaba ka na nga, nagsampay ka na, magtutupi ka pa, i-organize mo pa yun sa mga damitan, diba? Maliban nga pala dito sa paglalaba, meron din akong itatry na panoorin sa sa Netflix, yung 18 Roses ba yun? Kasi napapanood ko or nakikita ko yung mga maliliit, may igsing clip niya, tapos sa mga comment, maganda nga daw yun. Gusto ko yung mga nakakaiyak na mga palabas, movie, series. So, let's see kung magugustuhan natin. Pero tatapusin ko na nga muna itong mga labahin ko. Kasi kapag hindi ako nakafocus sa paglalaba, hindi ko talaga napapansin na yung time nga sa washing machine para maglagay ako ng Fabcon, yun yung binabantayan ko. Ang hassle pala. Kung pareho tayo ng washing machine, let me know naman kung paano yung manual way para kung gusto ko lang siyang wag na nga lang. Hanapin ko na nga lang yung manual nitong washing machine ko. But then again, flex ko lang. Yan po lahat ng mga nalabahan ko. Tapos kinagabihan, umuwi na nga yung mag-aama ko. May baka pagkain pang dala. So, ayun na muna ang chika.